Dominant Protector. Credit to the author. 1131-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang labis na pagkabukas palad ni Galten, sa kabilang banda, ay nagbigay sa kanya ng ilang positibong damdamin para sa kanya. Ang bawat babae ay nagpapantasya tungkol sa kanyang kalahati. Noong bata pa sila, gusto nila ng isang matangkad at gwapong puting prinsipe na may magandang personalidad at may hustisya. Hindi niya alam kung ano talaga ang iniisip ng ibang mga babae, ngunit ito ang kaso para sa kanya. Ilang araw lang ang nakalipas, ang kanyang mga araw ay napuno ng kadiliman, ang kanyang mga pangarap ay nabasag, malapit na niyang gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama ang isang matandang lalaki, si Fighter Lee. Hindi niya akalain na isa siyang diyosa, pero reserve girl siya, malinis at malinis, ayaw niyang magtapos ng ganoon lang. At kaya naramdaman niya na ang buong buhay niya ay nahulog na sa mga kamay ni Fighter Lee. Ngunit ang mga bagay ay nagbago ng napakabilis. Bumaba si Galten mula sa langit na parang isang Diyos, lumapit sa kanya at agad na nilutes ang lahat ng kanyang mga problema. Kahit na ang nakakatakot na fighter na si Lee ay napatay niya sa one shot. Kung si Claire ang papipiliin, natural na sandal siya sa isang mabait na lalaki tulad ni Galten, na madamdamin at makatarungan, na hindi sakam at tapat. Pinaramdam niya sa kanya na ligtas siya, at unti-unti, naramdaman niyang nagsisimula na siyang magkagusto sa kanya. Ang kwento ng prinsipe na nagligtas sa prinsesa ay luma na, ngunit ito ay naging totoo sa mahabang panahon. Ito ang sitwasyon nila ngayon. Si House Turner ay tinatangkilik ang kanilang buhay ng kaluwalhatian. Sa mga araw na ito, maraming tao ang naglalaban upang maging kasosyo nila sa negosyo. Naayos na ang kanilang posisyon, at ilang oras na lang ay magiging kapantay na nila si House Yorks. Ang dalawang magkapatid na Turner ay patuloy na tumatawa at nakangiti. Ito ang unang pagkakataon na sila ay napakasaya pagkatapos ng pagpanaw ni Elder Turner. Hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa kanilang kinabukasan. Ang bahay Turner ngayon ay maaaring mga manggagawa para sa nakatagong bahay na pay, ngunit hindi iyon mahalaga. Hindi ba't ginawa rin ni House Yorks ang parehong bagay para sa nakatagong bahay Yorks? Pareho silang pinangalan ng York, ngunit napakalayo nila sa isa't isa sa mga tuntunin ng lakas. Alam ng lahat kung ano ang nangyayari. Pangalawa kapatid, hindi pa kami naglalabas ng pera, at ngayon ay mayroon na kaming 3 negosyo. Sa pamamagitan lamang ng paggamit ng aming pangalan at mga koneksyon. Napaka-bargain. Talagang nagustuhan ni Jimmy ang pakiramdam na ito. Haha, oo nga, may milagro talaga kaming natanggap sa gitna ng kasawian namin. Sa simula pa lang, ang lahat ng bagay na ito ay dulot ng biyenan, kaya hindi mo siya dapat pinapagalitan palagi. Kung hindi dahil sa kanya, wala tayo sa lugar na ito ngayon. Naalala ni Benny na talagang kahindek-hindek pa rin ang pakikitungo ng kanyang kapatid sa kanyang asawa, kahit na kinuha ang susi ng kanyang sasakyan. Masyadong abala ang magkapatid sa mga araw na ito, kaya nakalimutan pa nila si Harleen. Ngayong tumahimik na ang mga pangyayari, ay naalala niya bang may mga merito rin siya rito. Oh, tama ka. Pupuntahan ko siya. Tumango si Jimmy, pakiramdam na tama ang kanyang kapatid. Umakyat siya sa taas. Iniisip ni Benny na umupo sa headset ng House Turner nang mamatay ang kanyang matanda, ngunit ngayon ay tila, sa kabila ng katotohanan na ang kanyang kapatid ang pinuno, wala siyang magawa. Kahit na ang isang bagay tulad ng pakikipag-usap sa kanyang asawa ay kailangang payuhan niya, ito ang nagparamdam kay Benny na siya ang halos ulo ngayon. Ginagawa niya ang lahat ng mga desisyon. Ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki ay pinuno lamang sa pangalan, kaya't si Benny ay wala nang pakialam sa mga titulo. Ito ay medyo maganda. Umakyat si Jimmy at itinulak ang pinto ni Harleen. Hindi niya ito natutulog sa iisang kama nitong 2 araw na ito, sa halip ay itinulak siya sa guest room, hindi siya tinatrato ng maayos. Alam ni Harleen na may 2 importanteng bisita dito sa House Turner nitong 2 araw, ngunit hindi nagpaliwanag ng detalyado si Jimmy, kaya hindi na siya nagtanong, palaging nagtatago sa kanyang silid na nanonood ng TV. Hindi rin siya nang ahas na lumabas ng kwarto, kaya masaya siyang tumayo nang makita niyang pumasok si Jimmy sa kanyang silid. Bro, andito ka na. Huli, ang tagal na kitang iniwan. Hindi ka naman galit, di ba? Nakangiting sabi ni Jimmy habang nakatingin sa kanya. Si Harleen ay matanda na ngayon, at hindi na siya kasing bata at malambot na gaya ng dati. Ngunit nalaman ni Jimmy na lalo lang siyang nagkagusto sa kanya. Siyempre hindi. Napatalon si Harleen, kinilabutan. I wouldn't dare, ako ang nanggulo, matutuwa ako kung hindi mo ako sisihin, bro. Haha,
hindi ka naman nanggugulo, ang galing mo. Kinaway-kaway ni Jimmy ang kanyang kamay nang nakangiti, ang mga bagay na ginawa mo ay nagdulot ng maraming magagandang bagay na nangyari kung hindi dahil sa aksidente, kung hindi mo napilayan si Uncle Carlos, hindi sana ipinadala ng nakatagong housemates ang kanilang mga tauhan dito, at hindi sila magsisimulang makipagsosyo sa atin. Sa ngayon, ang posisyon ng ating bahay Turner ay tumataas hanggang sa taas. Ha! Hindi naintindihan ni Harleen, iniisip niyang nanunuya si Jimmy, ngunit mukhang hindi sumunod ang mukha niya sa hulang iyon. Maingat niyang tinanong, ganun ba? Kaya't pinagpala tayo ng Diyos at ginawang magandang kapalaran ang ating kasawian. Oo nga. Pinagpala tayo ng Diyos. Ngumiti at tumawa si Jimmy. Pero, ngayong makapangyarihan na tayo, hindi mo na kailangang manatiling mababa, dapat kasing maingay mo. Doon lang makikita ng mga tao kung gaano tayo kalakas ngayon, kailangan nating ipakita ang ating kayabangan. Nakuha ko. Agad na natuwa si Harleen, iyon lang ang pinakagusto niyang gawin, at ngayong may pag-aproba na siyang kumilos ng mayabang, tuwang-tuwa siya. Hindi nagtagal bago dumating ang ika-1 ng Mayo, at dumating ang bagong paglulunsad ng produkto ng kumpanya ng gamot ni Martin. Ang pangalan ng kumpanya ng gamot ng Martin ay tumataas sa kalangitan nitong nakaraan, lalo na pagkatapos ng insidente sa Starfield High kung saan nagkaroon ng food poisoning. Ang lahat ay naghihintay para sa kumpanya na ilunsad ang kanilang mga bagong produkto, at inaasahan nila ang malalaking bagay. Si Terence ay wala rito bilang isang staff member, at wala rin siya rito bilang isang bisita, nandoon lang siya sa gilid, kasama ang mga manunood. Ang paglulunsad ng produkto na ito ay inayos sa isang plaza, kung tutuusin, kaya hindi napigilan ni Fatty Boy ang mga tao sa paligid na sumali at manood. Bagaman, may mga nakatalagang seguridad. Sina Terence, Josephine, at Trixie ay sumali rin. Nais ding suriin ni Yasi ang buong bagay na ito, ngunit hinaila siya ng miss para mamili. Hindi masyadong natuwa si Yasi tungkol doon, ngunit nagpa siyang bitawan ito kapag naalala niya ang kalagayan ni Trixie. Terence, honey, hindi ko akalain na magiging kahanga-hanga ka, ikaw pala ang nagbukas ng kumpanya. Nalaman na ni Trixie ang mga detalye mula kay Josephine, nasa sabik, babalik ako at sasabihin ko sa tatay ko na maaari silang pumunta sa kumpanya mo kung kailangan nila ng anumang gamot para sa kanilang militar. Hindi na natin kailangan bumili ng mamahaling gamot sa Golden Creation na ibinebenta ng kumpanya ni Miracle Dr. Larkins. 11:32. Ha! Oo naman. Maganda ang ideya ni Trixie, hindi niya inisip si Thomas. Sa isang malaking customer na tulad niya, ang mga benta ng kumpanya ay pupunta sa susunod na antas. Pagkatapos ng lahat, ang mga espesyal na operasyon ay ang eksaktong mga tao na nangangailangan ng gamot na tulad nito, at kailangan nila ito sa napakalaking dami. Ang gamot sa pinsala ni Miracle Dr. Larkins ay iba sa gamot na Golden Creation ni Miracle Dr. Kang. Ang mga materyales ng Miracle Dr. Larkins ay normal, at hindi sila pinaghihigpitan ng mga sangkap. Maaari nilang gawin ito ng maramihan, at magagawa nila ito hanggat gusto nila. Walang problema sa kakulangan ng supply para matugunan ang pangangailangan. Ang gamot na ito ay iba sa Peel of Life Extension at Toxin Cleansing. Hindi nila kailangan na magpatupad ng anumang espesyal na diskarte sa negosyo at limitahan ang produksyon o anumang bagay. Kailangan lang nilang i-produce ito ng maramihan. Tumayo si Harry sa gitna ng karamihan, malamig na nakatingin sa eksenang puno ng enerhiya. Napuno siya ng selos na galit. Napakaraming mga reporter, lahat sila ay dumarating ng hindi iniimbitahan. Ang isang bagong kumpanya na tumatanggap ng ganito karaming atensyon ay nagpagalit sa kanya. Magpapakita siya sa kanila sa lalong madaling panahon. Nagluwa siya ng makapal na butik ng plema. Ang layunin niya rito ngayon ay sirain ang kaganapang ito. Kinokontrol ni House Kang ang mga source para sa mga sangkap at hindi pinansin ang lahat ng presyo habang binili nila ang lahat, ngunit tila may mga tindahan pa rin si Miracle Dr. Larkins. Kung hindi sila tatawag para sa isang paglulunsad ng produkto, syempre mayroon silang mga produkto na ipapakita. Handa na ba ang lahat? Lumingon si Harry kay Sherwan. Huwag mag-alala, Master Harry, handa na ang lahat. Handa na rin ang mga pasyente, kasama ang mga reporter, tumango si Sherwan. Sige, mabuti. Hindi masama. Tumango si Harry. Nag-iisip siya ng paraan para makuha ang Peel of Life Extension at ang recipe ng Toxin Cleansing. Sa pagkuha lang ng mga ito ay tatayo ang kanyang bahay. 9:00 na ng umaga, at nagsimula ang paglulunsad ng produkto. Umakyat sa stage sina Martin, Fatty Boy, at Jacob, umupo, at nakatanggap ng malakas na palakpakan. Fuck!
Jacob, ang kalokohang ito ay naging vice chairman, ito ay kalokohan. Nagmura si Harry. Sa kanyang pananaw, ang pinsan niyang ito ay isang basura. Hindi siya dapat nasa itaas na mukhang maluwalhati. Hey, malapit na siyang magpanik. Natural na sabi ni Sherwin. Kumusta sa lahat, magandang umaga, maligayang pagdating sa aming paglulunsad ng produkto ng kumpanya ng gamot ni Miracle Dr. Larkins. Ako ang vice chairman na si Jacob. Si Jacob ang nagsasalita dahil ito ang kalooban ni Fatty Boy, gusto niyang sanayin niya ang kanyang sarili. Nakakita na siya ng maraming eksenang tulad nito, at sanay na si Martin sa mga kaganapang pampubliko din na ganito, isinasaalang-alang ang posisyon niya pagdating sa mundo ng medisina. Ang tanging walang karanasan ay si Jacob. Maaaring siya ay kinakabahan, ngunit naunawaan niya na ito ay isang pagsubok at kaya siya, maraming araw na ang nakalipas, ay naghanda ng script para sa paglulunsad ng produkto. Sinimulan niyang ipakilala ang bagong produkto, gamot sa pinsala ni Miracle Dr. Larkins. Narinig na ng mga tao na ito ay nasa parehong antas ng Golden Creation, ngunit pagkatapos lamang na makita ang totoong bagay ngayon ay napagtanto ng lahat kung gaano kahalaga at sulit ang item na ito. Ang Miracle Dr. Kang ay nagbebenta ng isang bote sa halagang 299, habang ang Miracle Dr. Larkins ay nagbenta ng 199, iyon ay 100 halaga ng pagkakaiba, at ito ay isang malaking bilang para sa mga karaniwang tao. Pagkatapos ng lahat, ilang daan ang kinita ng karaniwang tao sa isang buwan. At kaya, hanggat ang gamot ni Miracle Dr. Larkins ay kasing epektibo, lahat ay pupunta para sa kanyang gamot. Ang mga tao ay talagang walang gaanong katapatan sa mga produktong tulad nito, at palagi silang dumagsa sa mas mura. 199. Sinusubukan ba nilang hindi kumita? Napakurap-kurap si Harry, hindi inaasahan ang mababang presyo. Kung isasaalang-alang ang base cost at ang source fees, wala nang natitira pang kita dito. Sinusubukan ba ni Miracle Dr. Kang na manipulahin ang presyo sa merkado? Kailangan niyang mabilis na sabihin ito kay Lolo at maghanda ng ilang hakbangin. Mabilis niyang ipinadala ang text sa kanyang lolo, na nagsasabi sa kanya tungkol sa rapais. Bahagyang tumango si Terence habang kalmado niyang pinagmamasdan si Jacob at organisadong ipinapaliwanag ang mga gamit ng produkto. Medyo nagmature na si Jacob pagkatapos ng ilang training, at least mas malakas siya sa business side. Pagdating sa mga katanungan, karamihan sa mga reporter ay nalaman ang tungkol sa kumpanyang ito sa pamamagitan ng insidente ng pagkalason sa pagkain sa paaralan, at sa gayon ang kanilang mga tanong ay lahat ay wastong lahat. Walang sino man ang nagsisikap na magdulot ng kaguluhan dahil mayroon na silang magandang impresyon. Ngunit, palaging may mga pagbubukod. Nandito ang isa sa mga reporter para magdulot ng gulo. Ang pangalan niya ay Celso. Siya ay kumuha ng pera kay Irving dati, at sinabihan na sisihin ang kumpanya ni Pablo kapag nangyari ang food poisoning. Sinira siya ng kumpanya ni Miracle Dr. Larkin, kaya kailangan niyang maghiganti dito. Nakaisip na siya ng mga paraan para magdulot ng gulo, at nagkataon na nakilala niya ang isang lalaki na tinatawag na Sherwin, na nagbigay sa kanya ng 50,000 para makipagtulungan siya sa kanilang plano. Siyempre tinanggap niya ito. Ang paglulunsad ng produkto sa pagkakataong ito ay hindi nangangailangan ng anumang mga pagsusuri sa ID, maaari ka lang pumasok. Ito ay medyo maginhawa para sa Celso. Pagkatapos lang ng mga tanong tungkol sa kanya ay nagtaas siya ng kamay, nabalitaan ko na ang presyo ng kaparehong uri ng gamot ay 299, ang sa iyo ay 199. Hindi kaya, may problema sa produkto. Balita ko, kahit ang gasto sa paggawa nito ay higit pa doon. Sinagot lang ni Jacob ang maraming positibong tanong, at malapit na siyang mag-relax nang ibato ito sa kanya nitong Celso. Siya ay natigilan, ngunit siya ay dumaan sa simulation ng isang katulad na sitwasyon dati. Hindi siya umatras, sa halip ay ngumiti, "Excuse me, pero paano mo malalaman kung ano ang halaga?" Sa pagkakaalam ko, lahat ito ay sekreto ng negosyo. Ang mga pangunahing manggagawa lang ng mga kumpanya ng medisina ang makakaalam kung ano ang bilang na iyon, di ba? Hindi prangka ang mga salita ni Jacob, ngunit ang pahiwatig ay naroon. Si Celso ay ipinadala ng isang nakikipagkompetensyang karibal sa negosyo upang manggulo. Naiintindihan ng lahat ng naruroon ang pahiwatig na iyon. Sa una ay iniisip ni Celso na si Jacob ay walang karanasan at bata pa, at mas madaling ay bully, kaya naman sinagot niya ang tanong. Hindi niya inaasahan ang ganoong katagang sagot. Paano niya haharapin ito? Ang iba pang mga reporter ay tumingin kay Celso na may paghamak, paano siya makakalabas dito ngayon. Hindi ko alam, naghihinala lang ako na may mali sa iyong gamot, na mas mura kaysa sa iba.
Hindi ito maaaring maging anumang magandang sa presyo na iyon. 11:33. Pumunta ako ngayon dito para humanap ng hustisya para sa mga biktima. May gumamit ng gamot mo, at, hindi tulad ng sinabi mo, ang dugo ay hindi tumigil sa pag-agos, at ang lahat ng mga sugat ay nagkagulo. Dinala ko siya ngayon, na may layuning ilantad ang puso ng iyong itim na negosyante. Kinuha kaya nilang ang pera ni Sherwin, pupunta siya ayon sa kanyang plano. Lahat, tingnan mo ang kamay ko kakatapos lang gumamit ng gamot ni Miracle Dr. Larkin, bulok na ang buong kamay ko. Muntik na akong mawala sa Moldita. Malakas na sabi ng isang maitim ang balat na lalaki sa tabi ni Celso habang pinupunit ang mga benda, ikinakaway ito. Ano? Seryoso yan? Ang ilan sa mga upahang aktor na nakatago sa karaniwang mga tao ay gumawa ng ilang ingay, mukhang hindi mapagkakatiwalaan ang kumpanyang ito, hindi natin dapat bilhin ang kanilang mga gamit. Hindi ka lang talaga makapagtitiwala sa mga bagong produkto, mas ligtas na bumili ng mas mahal na Golden Creation Medicine ng Miracle Dr. Kang. Oo, black-hearted ang kumpanyang ito. Sabi ng isa pang artista. Iba ang gamot sa ibang bagay, kailangan nating mag-ingat dito. Sabi ng isa pang artista. Sa pagdaan ng mga salita, lumalakas ang bulungan, kasama ang mga taong hindi artista, ang ilan sa kanila na hindi nakakaunawa sa katotohanan ay naligaw na rin. Lahat please, huminahon ka. Hindi nagpanik si Jacob, sa halip ay nakangiti habang nakatingin sa biktima na nakataas ang mga kamay. He called out gently, "Okay lang ba ang kamay mo, sir? Kung may nangyari dapat kang magmadali at pumunta sa ospital, huwag kang manatili dito. Paano kung magkaroon ka ng impeksyon? Anong gusto mong sabihin? Gusto mo akong paalisin, hindi ba? Tignan mo lahat, nagigilty siya." Nagsimulang sumigaw ang lalaki. Nag-aalala lang ako sa iyo, nakipagkamay si Jacob, ang aming kumpanya ng gamot na Miracle Dr. Larkins ay nagsasagawa ng paglulunsad ng produkto, ngayon bukas ka na lang makakabili nito sa mga tindahan. Wala pa kaming nabibili, kaya pakisabi sa akin, sir, saan mo nabili ang gamot na ito? Baka mali ang pangalan ng tatak. Ano? Ang biktima ay hindi alam kung ano ang sasabihin, siya ay binayaran lamang upang dumating sanhi ng gulo, at ang mga scripted na salita na sinabi niya ay isinulat din ni Celso. Paano niya malalaman kung ang gamot na ito ay nasa merkado pa? Saan niya sasabihin na nakuha niya iyon? Hindi niya masabi na ninakaw niya ito. Hindi siya tanga, mahuhuli talaga siya ng pulis. Dagdag pa, masasabi lang nilang ninakaw niya ang pang-eksperimentong bersyon, at hindi ang ibinebenta nila bilang isang produkto. I probably remembered wrong, then. Namula ang mukha ng biktima habang mabilis na tumakbo palayo. Hindi ba talaga nagre-research silang, kumuha lang siya ng random na lalaki para magdulot ng eksena? Paano niya malalaman na wala sa merkado ang gamot na ito? Haha, mukhang mali ang naalala ng lalaki. Halika, ituloy natin ang mga tanong, nakangiting sabi ni Jacob. Noon lamang napagtanto ng mga tao na ang biktima ay isang sinungaling, maaaring siya ay ipinadala ng isang katunggali, o siya ay narito upang i-scam ang kumpanya. Celso gritted his teeth as sour. Sa kabutihang palad para sa kanya, nagkaroon siya ng isa pang galaw. Si Harry naman ay mas lalo pang naasar habang nakatitig kay Sherwin. Is this your guy? What the hell is he doing? Why is everything backfiring? What if people think na ginamit ng biktima ang ating Miracle Dr. Kang gamot? Paumanhin, Master Harry, ang taong iyon ay isang taong natagpuan ni Celso, hindi ako sigurado. Paghingi ng paumanhin ni Sherwin. Itong si Celso ay isang mapahamak na tanga, bakit ka nagkaroon ng retard na katulad niya? Naasar si Harry. Wala akong choice, wala kaming gaanong koneksyon sa Starfield, wala akong kilala na mga reporter. Nakipag-ugnayan lang ako sa Celso na ito sa internet. Paliwanag ni Sherwin na may mapait na ngiti. Sige, handa na ba ang sarili nating mga tauhan? Ikinaway ni Harry ang kanyang kamay. Dahil hindi ito ang kasalanan ni Sherwin, hinayaan niya ito. Huwag kang mag-alala, Master Harry. Walang magiging problema sa pagkakataong ito. Tumango si Sherwin. I'm really sorry, pinagsinungalingan din ako ng guy na yan. Tutal naman, kaming mga reporter naman, gusto lang namin pumanig sa hustisya, so we jump at chances to expose the unfair parts of life. Sana mapatawad niyo ako. Natatawang sabi ni Celso. Ayos lang iyon ang diwa ng isang reporter, kung tutuusin. Hindi talaga gusto ni Jacob ang lalaking ito, ngunit nanatili siyang mapagbigay na mukha. Ang kamay ko, pinutol ko ito.
Isang mahabang buhok na artista ang sumigaw, hayaan mo ako, kailangan kong bendahe ito. Dahil doon, itinulak ng lalaki si Celso sa isang tabi, sinusubukang dumaan sa kanya. Ah! Naku, napakaraming dugo niyan, kailangan mong malagyan ng benda iyan. Napatalon silang sa shock. Tama, hindi ba ito isang paglulunsad ng produkto? Ang sabi ng Vice Chairman ay maaaring gamitin ang kanilang gamot upang matigil ang pagdurugo, baka subukan mo iyon. Sige. Nagpapasalamat na tumango ang lalaki at tumakbo sa entablado. Vice Chairman Kang, maaari ba akong humingi ng gamot para sa sugat na ito? Ah! Kumunat ang noo ni Jacob. Ang mga bagay ay malinaw na wala sa kanyang kontrol ngayon, hindi ito isang bagay na kanyang nakita. Simple lang ang kahilingan ng mga lalaki, ngunit ang oras na ito ay kainahinala. Lalo na pagkatapos na mukhang ang taong ito ay nasa parehong koponan ni Celso. Kailangang mag-ingat si Jacob. Ano ba, ayaw ni Vice Chairman na gamitin ko? Hindi ka ba kumpiyansa? Malaking pagkakataon ito para mag-advertise, kung talagang gumagana ang gamot mo, buhay na ad ako. Sabi ng lalaki matapos makita ang pag-aalinlangan ni Jacob. Haha, sige maaari kang kumain. Nagsalita si Fatty Boy habang kumukuha ng isang bote ng gamot, binuksan ito. Labis ang hinala ni Fatty Boy sa biglang pagsulpot ng lalaking ito. May skim ba dito? Ngunit dahil sa kumpiyansa kay Terence, inilapat pa rin niya ang gamot para sa kanya. Karaniwan, ang isang eksenang tulad nito ay gagawin ng kumpanya ng gamot na gumagawa ng paglulunsad ng produkto, ngunit ang taong ito ay hindi isang taong kinuha ni Fatty Boy. Siyempre magdududa siya. Ngunit iniisip ng lahat ng narito na ang kumpanya ng gamot ni Miracle Dr. Larkins ang nagplano ng skit na ito. Nagkaroon sila ng kanilang mga hinala, ngunit interesado rin sila, gusto nilang makita kung ang pagdurugo ay mabilis na titigil. Kung tutuusin, nakikita ng lahat na duguan ang lalaking ito. 11:34. Ngunit tulad ng inaasahan ng lahat ng isang himala, walang nangyari. Patuloy ang pagdurugo. Gamot sa pinsala. Kayong mga tao ay isang grupo ng mga sinungaling. Ito ay hindi gumagana sa lahat. Lahat tingnan, ang aking kamay ay dumudugo pa rin, walang nagbabago. Inikot ng lalaki ang kanyang braso para makita ng mga manunood, tingnan mo, nagsisinungaling sila tungkol sa kanilang produkto kung kahit ang mga ito ay hindi angkop, kung gayon bakit iba ang mga mass-produce sa mga tindahan. Lahat ng mga reporter ay positibo ang pakiramdam tungkol sa kumpanya ng gamot, ngunit ang katotohanan sa harap ng kanilang mga mata ay ang dugo ay hindi tumitigil. Kinuhanan pa rin nila ang mga larawan ng eksena. Hindi maintindihan ni Fatty Boy bakit hindi ito gumagana. Buong tiwala siya sa mga kakayahan ni Terence. Hindi alam ni Jacob kung ano ang gagawin, alinman kulang ang kanyang karanasan noong una, at hindi niya alam kung paano haharapin ang emergency na ito. Sumisigaw pa rin ang long-haired artist, Miracle Dr. Larkins. More like Liar Larkins. This isn't working at all, everybody look at my hand, dumudugo pa. Nang hindi alam ni Jacob kung paano tumugon, ang boses ni Terence ay tumunog sa kanyang earpiece, ang taong ito ay may hemophilia kaya hindi tumitigil ang dugo. Wala itong kinalaman sa gamot. Lahat silang tatlo ay may mga earpiece na nakakonekta kay Terence, kung sakaling magkaproblema nandoon si Terence upang payuhan sila. Narinig ito ni Jacob, at ganoon din sina Fatty Boy at Martin. Si Jacob at Fatty Boy ay walang masyadong alam tungkol sa hemophilia, ngunit si Martin ay isang doktor, alam niya ang tungkol sa sakit. Tumayo siya at tumingin sa binata, pasensya ka na may hemophilia, natural lang na magpatuloy ang pagdurugo mo. Ang gamot ay gagana sa isang regular na tao. Hindi makumpirma ni Martin kung talagang may hemophilia o hindi ang taong ito, ngunit naniwala siya kay Terence, at naniwala sa kanyang mga kakayahan. Ito ang dahilan kung bakit siya magsalita ng may kumpiyansa. Nag-iingay ang mga tao nang mapagtanto nila na ang lalaking ito ay isang hemophilia patient. Kung tutuusin, si Martin ang nagsabi nito. Sino ang lalaki? Pagkatapos ng lahat siya ang hari ng mundo ng medisina, at anuman ang sinabi niya ay katotohanan. Hindi alam ng ilang reporter kung ano ang sakit na iyon, ngunit alam ng mga tao sa kanilang paligid pagkatapos ng ilang pakikipag-usap, naunawaan nila kung bakit hindi huminto ang pagdurugo. Ikaw, kalokohan mo. Paano ba naman hemophilia patient ako bigla, sinisiraan mo ako? Anong patunay mo? Hindi inaasahan ng lalaki na makikita ni Marty na mayroon siyang ganitong kondisyon sa isang tingin lang. Nagsimula siyang magpanik, ngunit napagtanto niya na marahil ay kailangan ni Marty ng ebidensya upang maisagawa ang paghahabol na ito. Sabihin mo sa akin, sino ang nagpadala sa iyo?
Ano ang iyong pakay dito? Tinanggap din ni Fatty Boy ang mga salita ni Terence bilang katotohanan ang kanyang mga salita ay Biblia. Kung sinabi niyang may hemophilia ang taong ito, ginawa niya iyon. Ang masasabi mo lang kapag hindi gumana ang gamot mo ay may hemophilia ako. Sabi ko ikaw ang may problema, malamang may AIDS ka. Galit na sabi ng binata. Hindi inaasahan ni na Harry at Sherwin na masasabi ni Martin sa isang tingin. Ito ay lampas sa kanilang inaasahan. Ang lalaking ito ay ipinadala nila total, ang kanyang mga serbisyo ay binayaran ng 50,000. Ang mga pasyente ng hemophilia ay nangangailangan ng pera upang gamutin ang kanilang sarili sa unang lugar, kaya ang taong ito ay nag-alinlangan lamang ng kaunti bago sumagot ng oo. Ang matandang Larkins ay talagang isang himala na doktor. Paano niya malalaman kung ang isang tao ay may nakakatakot na hemophilia? Ito ay isang problema. Kumunat ang noo ni Harry. Huwag kang mag-alala, ang lalaking ito ay malakas sa pag-iisip. Kaya paano kung malaman niya, hindi niya magagawang masuri ang kanyang dugo o kung anuman. Wala siyang pruweba, kaya hanggat hindi umamin ang lalaki ay Finn. Sino ang makakahanap sa kanya pagkatapos ng paglulunsad ng produkto ngayon, gayon paman? Paliwanag ni Sherwin. Oo, tama ka. Tumango si Harry, kumalma. Noon ay nagsalita si Celso, lahat, tingnan mo. Mga kapwa ko reporter, ito ang uri ng mga negosyanteng may itim na puso na dapat nating pagsamasamahin laban, inilantad sila. Sinabi ko sa iyo kanina, ang 179 ay hindi pa sapat para sa gastos. Sa pagkakaalam ko, ang mga sangkap na ginagamit sa gamot ng Golden Creation ay bihira, at ang presyo ay gusto nilang lahat ay ibinebenta para kumita lang. Sa atin. Mabisa ang mga salita ni Celso. Nagsimula na ring magsalita ang ilang tao, inaakusahan ang mga panelist para sa kanilang irresponsibleng negosyo. Oo, ako ang biktima, lalabanan kita hanggang kamatayan. Kailangan mo akong bigyan ng kabayaran o hindi ako aalis. Ang sabi ng lalaki, matapang ngayon na sinusuportahan siya ng mga tao, inakusahan mo ako sa pamamagitan ng pagtawag sa akin na may sakit, kailangan mong magbayad. Si Martin naman ay nanatiling kalmado. Siya ay isang matandang eksperto, at natural na hindi siya nagsimulang magpaliwanag, may sakit ka man o wala ay malalaman na agad. Naipadala ko na ang iyong larawan sa direktor ng Starfield's First People's Hospital, Director Tai. Kung nagpunta ka sa ospital sa Starfield dati, makikita nila ang iyong mga records doon. Naniniwala ako na hindi magtatagal hanggang sa mahanap namin ang iyong pagkakakilanlan. Huminto ang lalaki na mutla agad ang mukha. Isa siyang pasyente ng hemophilia, kilala niya ito, obviously sa katunayan, pumunta siya sa ospital dito sa Starfield para magpagamot. Sa madaling salita, kilala siya ng lahat sa departamentong iyon. Ang kanyang larawan lamang ay sapat na para makilala siya ng mga expert doon. Sa pag-iisip na iyon, nagsimula siyang umatras. Hindi siya makapaghintay dito at hayaang malantad ang kanyang pagkatao. Ako. Kailangan kong pumunta sa ospital para itigil ang pagdurugo, wala akong oras para sa iyo. Kayo ay isang grupo ng mga negosyanteng may itim na puso, mga tao, huwag maniwala sa kanila. Nagsimulang tumakbo palayo ang lalaki. Mabilis lang umalis. Natural na ayaw payagan ni Fatty Boy na tumakas lang ang lalaking ito. Sinisikap akong patayin ng mga taong ito. Walang tigil na dumudugo ang kamay ko, hindi lang ang gamot mo, hindi mo man lang ako pinadala sa ospital. Tingnan mong mabuti kung anong uri ng kumpanya ito. Sigaw ng lalaki. Bakit dumudugo pa rin ang kamay mo? Kahit sinong normal na taong may sugat na iyon ay matagal nang tumigil sa pagdurugo, kahit walang gamot, bakit lumalabas pa rin ang dugo mo? Malamig na ngumiti si Fatty Boy, pag-isipan ng lahat, kung mapuputol ka sa bahay, pupunta ka ba sa ospital? At hindi mo ba sinabi na gusto mo ng kabayaran, o hindi ka aalis? Bakit nagmamadali ka ngayon? 11:35. Maraming tao ang naruroon na umiling-iling din sa mga sinabi ni Fatty Boy sino ang pupunta sa ospital pagkatapos lamang ng isang maliit na hiwa. Ito ay isang bagay na ginamit mo ng plaster. Hindi na sila naniwala sa sinabi ng lalaki, mukhang naghihinala ang lalaking ito. Sinasabi niya na gusto niyang ipaglaban hanggang kamatayan para sa hustisya, at ngayon ay tumakas siya pagkatapos malantad. Ikaw. Ano sayo? Nagbago ang isip ko, binitawan na kita. Sabi ng mahaba ang buhok at umatras, umalis. Greggy, lumabas ang iyong pagkakakilanlan, isa kang pasyenteng hemophilia, ngayon ay nagpapagamot sa Starfield First Hospital kasama si Dr. Larkins.
Ano pa ang gusto mong sabihin? Sinabi ni Martin pagkatapos matanggap ang mga detalye mula kay Director Tyson. Ikaw. Nagsisinungaling ka. Ewan ko sa Starfield First Hospital, wala akong Martin Larkins Doctor ha. Hindi sinasadyang nasabi ni Greggy ang buong pangalan ng doktor. Sinabi ni Martin na siya si Dr. Larkins, wala siyang sinabi tungkol sa kanyang pangalan. Paano mo nalaman ang doktor na tinatawag na Martin Larkins? Di ba sabi mo hindi mo alam kung ano ang Starfield's First People Hospital? Tanong ni Fatty Boy. Ako. Aalis na ako. Alam ni Greggy na nalantad siya nagsimula siyang tumakbo palayo. Nagtawanan ng mga manunood halatang naiintindihan nila ang nangyayari. Isa itong sinungaling, sinusubukang magdulot ng kaguluhan at tumakas kapag nalantad siya. Marami pa nga ang nahiya na muntik na nilang ma-misjudge ang kumpanya dahil sa pangyayaring ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang kumpanyang may puso na tumutulong sa napakaraming mga estudyanteng nalasan nang hindi sila sinisingil. Paano nila pinagdududahan ang kanilang karangalan at kakayahan? Sinungaling. Isang malaking sinungaling. Lahat kumukuha ng litrato, ilantad siya. Isang iniulat na tumawag. Tama, ano nga ulit ang pangalan niya? Pwede lang, di ba? Kilala ng ibang reporter si Celso, sabay turo sa kanya, siya iyon, itong si Celso ay isang taong may pusong itim. Ewan ko sa iba, pero siya ay isang kabiguan, kumpletong basura, bilang isa sa amin, mga reporter. Pwede lang. Narinig ko na siya dati, isa siyang specialized sa black papers tapos kumuha ng suhol. Ang isa pang lalaki na nakakakilala kay Celso ay tumalon. Nakilala na ba ng lahat silang tumango siya, ayaw nang magtagal pa rito habang palihim siyang lumayo. Maaaring nakatanggap ng kaunting paninibugho mula sa aming mga kakompetensya ang aming produkto na napresyohan ng 179, ngunit ito ay tama patunayan ng panahon na ang aming mga produkto ay ang pinakamahusay. Nakahinga ng maluwag si Jacob, ito ang unang pagkakataon niya, kung tutuusin, natural na ayaw niyang may magkamali, at mukhang ayos na ito ngayon. Si Celso naman, asar na asar, pero wala siyang magawa. Sumakay siya sa kanyang motor at pinaandar ito, ngunit isang malakas na tunog ang pumutok ang kanyang gulong, na nagpalipad sa kanya at lumapag sa kalsada, nabali ang kanyang mga ngipin. Fuck! Anong nangyari sa gulong? Napatingin si Celso sa kanyang bike, gulong-gulo na ito habang nakahiga sa kalsada. Hahaha. Ang bawat tao'y started tumatawa, ito ang nararapat sa kanya. Wow! Terence honey, tama ka, ang kanyang gulong ay sumabog kaagad pagkatapos niyang sumakay. Tuwang-tuwang itinaas ni Trixie ang kanyang kamao. Ha! Ngumiti lang si Terence. Napansin niya na ang taong ito ay suspicious sa simula, siya ay isang masamang tao, pagkatapos ng lahat. Naalala niya ang taong ito mula sa likod ng Starfield noong nalasan ang mga estudyante. Sa unang pagkakataon na sinimulan ni Celso ang gulo ngayon, nagalit si Trixie, gusto niyang magdulot ng gulo bilang kapalit, at masaya si Terence na obligado sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya na tukuyin ang motor at tinulungan siyang gawin ito upang ang gulong ay sumabog kaagad. At kaya ginawa ni Trixie ang itinuro. Bagamat ang antas ng krimen na ito ay hindi gaanong malaki, si Terence ay walang magawa sa kanya sa publiko. Ang kaunti lang nito ay sapat na. Tumingin si Josephine kina Trixie at Terence, iniisip na bagay sila sa isa't isa. Kung tutuusin, may ginugulo sila. Ngunit si Josephine ay hindi nagseselos o ano pa man, siya ay tunay na nakaramdam ng kasiyahan para kay Trixie. Nakaya niyang mabuhay ang lahat ng kanyang huling araw sa kaligayahan, at si Josephine ay masaya rin, dahil doon. Kung ang mga bagay ay hindi naging maayos sa pagitan ni Trixie at Terence, iyon ang talagang magpapalungkot sa kanya. Naging maayos ang paglulunsad ng produktong ito maliban sa mga umbok na nagmula sa Celso. Makalipas ang ilang katanungan, natapos na ang paglulunsad ng produkto. Ano ang impyerno ng mga piraso ng tae na natagpuan mo? Wala silang magagawa. Galit na asar si Harry habang pinagalitan niya si Sherwin ngayong hindi na naging maayos ang mga pangyayari. Ang gawaing ito na itinalaga sa kanya ay pinakamahalaga sa kanyang posisyon sa pamilya Kang. Kakatanggap lang niya ng pag-aproba mula sa kanyang lolo, at ngayon ay nagkakamali. Paumanhin, Master Harry. Hindi ko alam na magiging ganito ang mga pangyayari. Napakahusay talaga ng Martin na iyon, nakilala niya kaagad na may hemophilia siya, hindi ko inaasahan ito. Mapait na sinabi ni Sherwin, walang mali sa plano, aksidente lang ito. Tama ka, aksidente ito, anong kinalaman natin? Sabi ni Harry.
Napagdesisyonan niyang sabihin sa lolo niya ang totoo, total aksidente naman ito, hindi maiiwasan. Nakahinga ng maluwag si Sherwin ngayong pinababayaan na siya ni Harry. Tinawag ni Harry ang kanyang lolo, "Hello. Lolo." Si Harry. "Harry, kumusta na?" "Maganda ang plano mo," sinabi ko sa tito at tatay mo at pumayag silang lahat gumamit ng hemophilia patient para manggulo, maganda yan. Ang tawa ni Miracle Dr. Kang, anumang gamot ay hindi gagana sa mga taong iyon, lalo pa ang kanilang gamot sa pinsala kahit ang ating Godland creation ay hindi gagana. "Lolo, may aksidente." Sabi ni Harry, mapait ang mukha, hindi namin akalain na makikita ni Martin na may hemophilia siya sa isang tingin lang. 11:36. "Anong sabi mo?" Nasabi ni. "Paano?" Hindi makapaniwalang sabi ni Miracle Dr. Kang. "Hindi ba kailangan mong magpa-blood test para malaman mo yan?" Paano nalaman ni Martin on the spot? Ito ang nangyari. Walang nang-ahas na itago si Harry, at sinabi niya kay Lolo ang lahat ng detalyado. Ang balita ay isa-publiko sa lalong madaling panahon, pagkatapos ng lahat. "Sinasabi mo iyan," sa isang tingin, nalaman ni Martin na itong si Greggy ay may hemophilia. Hindi naintindihan ng doktor, hindi ba ito medyo katawa-tawa? Ganoon ba kagaling si Martin sa medisina, gamit ang isang tingin para matukoy ang problema? Hindi ba siya magiging isang maalamat na miracle doctor noon? "Oo, isang tingin lang," sabi ni Harry. Nakita ito ng lahat ng tao dito. "Fine, the fault is not lie with you as this was unexpected. Bumalik ka muna, pag-uusapan natin kung paano natin mapapabagsak ang gamot sa injury ni Miracle Dr. Larkins." Hindi nagpanik ang doktor. Kaya kung ang kanilang gamot ay nakuha sa merkado. Pagkatapos ng lahat, ang gamot ni House Kang ay kailangan lahat sa pamamagitan ng pangangailangan ng militar, at ang merkado ng karaniwang tao ay kumukuha lamang ng isang maliit na bahagi. Kadalasan ito ay laging walang stock, kaya kahit nadalhin ni Martin ang kanyang gamot sa palengke, hindi ito masyadong big deal. "Oo, Lolo." Nakahinga ng maluwag si Harry, buti na lang at hindi siya sinisisi. Nakita ni Terence si Harry sa karamihan, at nahulaan na marahil ay siya ang dahilan ng lahat ng ito. Gayunpaman, normal para sa kanya na subukan at pabagsakin ang kanyang mga kakumpetensya, at hindi ito lumampas sa ilalim ng linya ni Terence. Wala siyang magawa sa kanya, ngunit tinulungan niya ng kaunti sina Fatty Boy at Jacob sa ibang pagkakataon ay kailangan nilang harapin ito sa kanilang mga kamay. "Let's go." Hiwalay na ginamit ni Terence ang kanyang kaliwa at kanang kamay upang hawakan ang mga kamay ni Trixie at Josephine, at umalis kasama ang ibang mga tao na aalis. Hapon na, iniisip ko kung tapos na mag-shopping sina Cheryl at Yasi. Tumingin si Josephine sa kanyang relo. Nagplano silang mag-tour drive sa gabi. "It should be about time. Sinabi mo sa pamilya mo?" Tanong ni Terence. "Oo." Napahiya si Josephine nang maalala niya ang sinabi ng kanyang ina. Kung tutuusin, sinumang normal na ina ang magsasabi sa kanilang anak na mag-ingat kung magpapalipas sila ng gabing may kasamang lalaki, ngunit ang kanyang sariling ina. Sinabi sa kanya na tandaan na magdala ng ilang birth prevention pills. Nababaliw na si Josephine, isa siyang high school. Oo, nangyari ang mga ganitong bagay sa kanyang edad, ngunit siya ay isang high school pa rin. She was a reserved girl in the first place, walang mangyayaring ganito kaga. Ngunit tumango lamang si Josephine, wala siyang masabi sa kanyang ina tungkol dito. Napansin ni Terence na may mali sa ekspresyon ni Josephine. Anong problema? "Ayaw kang paalisan ni Auntie." "Hindi iyon. Wala lang, nagre-research lang siya tungkol sa bagong bahay nitong mga araw na ito, wala siyang oras para kausapin ako," sabi ni Josephine. Oh. Hindi siya pinindot ni Terence dahil ayaw niyang sumagot. Si Terence ang nagmamaneho ng Land Rover ni Trixie ngayon. Naayos ito, at nababagay sa okasyon. Tungkol naman sa plaka ng 2B945 na pagtanto nila na ito ay peke sa isang tseke. Hindi na nila mahanap ang resibo para sa kotse, ngunit sa tulong ni Thomas nakakuha sila ng bago, at kalaunan ay nakuha nila ang TT000 plate ni Trixie sa Rover. "Trixie, hindi talaga bagay ang katawan mo sa kotse na ito." Naramdaman ni Josephine na ang kotse ay masyadong malaki para sa maliit na katawan ni Trixie. "Ha, tama na. Terence honey, baka ibigay ko sa iyo ang kotse na ito."
Kukuha ako ng isa pa, naramdaman ni Trixie na tama si Josephine, kahapon habang nagmamaneho ako papunta sa paaralan at tinawag ako ng ilang mga lalaki na Land Rover girl, kaya sinisingil ko sila, na tinatakot ang mga bastard. Iyan ang nakuha nila sa panggugulo sa akin. Kumurap-kurap si Terence, ngunit tama si Trixie, siya ay palaging isang tipo ng gangster, kaya lang ay napakaganda niya kapag kasama niya ito. Nagulat si Josephine sa mga salita ni Trixie, hindi niya namalaya na napaka-agresibo ni Trixie. Hindi niya magagawa ang parehong bagay kung siya ang nasa kanyang posisyon. Nagmaneho si Terence, dinala sina Josephine at Trixie sa villa. Nakaparada rin doon ang Beetle ni Yasi, nakabalik na sila. Inihinto ni Terence ang sasakyan, at lumabas ang dalawang babae, narinig ang tunog ng Land Rover. Ang dalawa ay bihis na sikat ng araw at kabataan, na may pakiramdam sa dalampasigan na walang nakalantad na bahagi ng balat. Naramdaman ni Terence na ang dalawang ito ay natural na ipinanganak na mga dilag habang tinitingnan niya sila, hindi sila nagpatalo kina Trixie at Josephine. Ready na ba kayo? Ngumiti si Terence. Oo, bumili kami ni Cheryl ng dalawang sasakyan, kaya kailangan naming maglakbay ng 2 beses para maiuwi ang lahat, excited na sabi ni Trixie. Bakit ang dami mong binili? Isang araw at isang gabi lang ang pupuntahan natin, hindi natin kailangan ang lahat ng iyon, napatalon si Terence sa gulat. Hey, bihira lang tayong lumabas at maglaro ng ganito, syempre kailangan nating dalhin lahat. Ngumiti si Yasi, Shield bro, tulungan mo akong ilagay ang mga gamit ko sa kotse mo, dapat mailagay mo lahat. Pumunta si Terence para tumulong, at nang mag-alok sina Trixie at Josephine, pinigilan sila ng Miss, gusto nyo bang mag-shower muna dito at magsuot ng sariwang damit? Si Josephine ay walang magandang damit. Ang kanyang pamilya ay nasa isang mas mahusay na sitwasyon ngayon, ngunit hindi siya nakaramdam ng karangyaan na pumunta at mamili ng mga damit. She wore a school uniform at school everyday anyway, walang kwenta. Nakasuot lang siya ng simpleng sando at maong nang pumunta siya sa product launch ngayon. Hindi ako nagdala ng pampalit na damit. Medyo natukso si Josephine, hindi siya naligo sa ospital, at kahit na may mainit silang tubig, hindi talaga siya komportable na gawin iyon doon. Gamitin mo ang akin, magkasing laki tayo, at mayroon din akong mga bagong bra, ngunit wala akong bagong damit. Sana ay hindi mo isipin na akin ang mga iyon, pinag-isipan ni Cheryl, ayaw na niyang makipag-away kay Josephine. Ang presensya ni Trixie ay naging dahilan upang siya ay mas nakikiramay kay Josephine. 11:37. Naramdaman ni Josephine na hindi niya talaga kayang umangkop sa biglaang pagbabago ng puso ni Cheryl. Palagi niyang tinatrato siya bilang isang karibal sa pag-ibig, at nagbabantay pa rin siya laban sa kanya. Kahit na magkabati na sila ngayon, hindi pa rin niya binibitawan ang pagiging alerto niya. Si Josephine ay isang mabuting tao, at natakot siya na ang kabaitan ni Cheryl ay may lihim na motibo. Marahil ay mahihiya siyang labanan siya kapag dumating na ang oras para ipaglaban si Terence, dahil maganda ang pakikitungo niya sa kanya. Ngunit natakot si Josephine na masyado siyang nag-iisip paano kung gusto lang niyang maging kaibigan. Of course I don't mind. Umiling si Josephine, paano niya tatanggihan pagkatapos sabihin ni Cheryl ng ganoon. Lumapit si Terence sa gilid ng Beetle na puno na ito ng isang bungkos ng mga bag at kahon, marami na. Ano ang lahat ng ito? Curious na tinuro sila ni Terence. Mga maskara sa mukha. Sabi ni Yasi. Mga face mask. Nanlaki ang mga mata ni Terence. Nabasa ko online na malakas ang simoy ng hangin, kaya kung gusto nating protektahan ang ating balat, kailangan natin ng mga face mask. Sabi ni Yasi. Si Terence ay walang kibo, ngunit wala siyang sinabi. Kung sinabi ni Yasi na makakatulong ito, maaari niyang dalhin ang gusto niya, marami pa ring espasyo sa rover. Sinimulan ni Terence na ilipat ang mga bagay at ilagay ang mga ito sa rover. Tumingin si Josephine sa banyo, ito ay marangyang may sahig na bato, at isang purong puting bathtub kasama ng maraming branded na mga produkto sa banyo. Pakiramdam niya ay napakaganda na ng kanyang bagong bahay, ngunit ngayon lang siya nakapasok sa villa na ito ay napagtanto niya kung gaano normal ang lahat sa bahay. Ngunit, itong mga high-level na shampoo at mga produktong pangmukha. Lahat ng ito ay mga bagay na isang mayamang babae lang tulad ni Cheryl ang maaaring gumamit, tama ba? Sa pag-iisip, nagsimula siyang mag-alala. Siya ay may kabataan ngayon upang makipagkompetensya, ngunit paano ang tungkol sa 10 taon o 20 taon mamaya?
Ang kanyang balat ay malamang na hindi magiging kasing ganda ni Cheryl at Yasi dahil pinapanatili nila ito ng maraming produkto. Matatalo siya sa katagalan. Sa kasalukuyang sitwasyon ni Josephine, hindi niya kayang bilhin ang mga bagay na ito. Napabuntong hininga siya. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang mas mahalaga ang pera, hindi niya naramdaman ang ganito kahit noong siya ay higit na mahirap. Napakalinis ng bathtub, maliwanag na ginagamit lamang ni Cheryl at Yasi. Walang pakialam si Josephine, ang dalawa ay malinis na tao, basta't hindi nila iniisip na gamitin niya ang kanilang bathtub. Naglagay sa mainit na tubig, nahigi siya sa batya at inisip ang kanyang buhay. Malapit na siyang magkolehiyo, at hindi niya kayang gugulin ang lahat ng oras niya sa pag-aaral tulad ng ginawa niya noong high school. Kailangan niyang maging kapaki-pakinabang kay Terence, at least makakuha ng part-time job sa kanyang kumpanya. Hindi lamang siya makakakuha ng pera para sa kanyang sarili, makakatulong din siya kay Terence. Naligo na si Trixie kaninang umaga. Namuhay siyang mag-isa, kaya walang problema. Pumunta siya sa bakuran upang tulungan si Terence sa kanyang sasakyan. Mayroong maraming mga bagay doon, ngunit sa kanilang apat, nakuha nila ang lahat sa rover ng napakabilis. Ilang distansya mula sa villa ay isang ferry na matagal nang nandoon, at sa loob ay nakaupo sina Jerwin at Sue Tyson. Itong bastard na si Terence, masaya na siya sa buhay. Apat na magagandang babae ang nakapaligid sa kanya. Maasim na sabi ni Jerwin habang nakatingin sa villa. Magulo si Yasi, ipapayo ko na huwag siyang iuwi, Master Jerwin, kung hindi, mahihirapan ka sa pagiging prank sa lahat ng oras. Naaliw si Tyson. Tama ka, sobra-sobra na ang isang iyon, hindi ko siya kakayanin. Baka malagay sa panganib ang buhay ko kapag kasama niya ako sa pag-uwi. Tumango si Jerwin, tama, tapos mo nang bilhin ang lahat ng bagay na iyon. Kailangan nating maakit si Cheryl mamaya, pagkatapos ng lahat. Pinadala ko si Yang Ganglo, huwag kang mag-alala, medyo matalino ang lalaki. Sabi ni Tyson. Si Terence, natural, nakita ang ferry. Natuwa siya, ang mga lalaking ito ay pupunta sa beach sakay ng isang ferry. Paano sila magdadrive sa dalampasigan na ganyan ang ilalim na plato? Ngunit hindi sapat si Terence para paalalahanan sila. Si Cheryl at Yasi ay natapos na mag-impake at pumunta sa living room para hintayin si Josephine. Si Terence ay nagsimulang manood ng TV kasama sila. Maya-maya, may tumawag sa telepono mula kay Fatty Boy. Hello, Fatty Boy. Naging smooth ba ang lahat? Tanong ni Terence. Boss, lahat ay tapos na ng maayos, huwag mag-alala. Sinabi ni Fatty Boy, mabuti na lang at naroon ka namin ngayon, boss, nakita mo ang lahat. Kung hindi, ang paglulunsad ng produkto ay nagkaproblema. Nakita mo ba kung sino ang nagpadala sa kanya? Alam na ni Terence kung sino ang nagpadala sa kanya, ngunit ayaw niyang gumastos ng labis na pagsisikap sa kumpanyang ito. Pagkatapos ng panahong ito, nagpasya siyang hayaan sina Fatty Boy at Jacob na ayusin ang mga bagay ng mag-isa. Mayroon kaming ilang mga tigots. Marahil ang mga kakompetensya namin mula sa pamilyang Kang. Ayon sa aming mga tauhan, nakita nila ang apo ni Miracle Doctor Kang na si Harry, at nakita pa nila itong nakikipag-ugnayan kay Celso. Anong balak mong gawin? Sumagot si Terence ng isang tanong. Boss, hindi pa tayo sapat para maghiganti sa kumpanya nila, wala rin tayong oras. Ang ideya ko ay isulat muna natin ito, at asikasuhin ito sa hinaharap. Maingat na sabi ni Fatty Boy. Sige, gagawin natin iyan, naramdaman ni Terence na totoo ito, kakatatag lang nila ng kumpanya, na may oras na mag-aksaya sa kaaway ng ganito. Sige, mapait na ngumiti si Fatty Boy pagkatapos makahinga sa maluwag, boss, isa pa. Pagkatapos ng paglulunsad ng produkto, nakatanggap kami ng mas maraming order kaysa sa inaasahan namin. Inaasahan ko lang ang mga order sa loob ng estado, ngunit kasama ang ilang mga tindahan mula sa aming mga kalapit na estado, ang mga order ay dumarating mula sa lahat ng dako sa buong bansa. May mga tao mula sa malalaking tindahan at ospital na ito ay maaaring makipag-ugnay sa amin. Dahil sa palagay ko ang tugon mula sa mga ospital ay maaaring makipag-ugnay sa amin. Oh, hindi ba magandang bagay ito? Hindi inakala ni Terence na magiging ganito kainit ang gamot sa pinsala. Naisip niya na pagkatapos ng pagkalason sa mga mag-aaral ay makakaapekto ito sa estado na kanilang kinalalagyan noong una, at na ang mga utos ay hindi magiging kasing dami sa simula.
Talagang, may limitasyon ang ating kapasidad sa produksyon. 2 o 3 halaga lang ng mga order ng estado ang kaya natin ngayon, at ito pa rin ang simulang yugto kung positibo ang reaksyon ng merkado, maglalagay sila ng mas maraming order baka hindi tayo makapag-supply para sa demand na iyon. Paliwanag ni Fatty Lay. Mahigpit na inirerekomenda ni Terence ang isang libro sa mga mambabasa So Pure So Flirtatious, ang parehong uri ng kaaya-ayang libro bilang Beauty and the Bodyguard, na ngayon ay natapos at naghihintay para sa iyo online. 11:38. Bukod dyan, ang aming network ay hindi pa sapat. Ang aking mga kumpanya sa pangangalakal ay may mga koneksyon lamang sa mga kumpanyang pangkalakal sa estadong ito at sa ilang kalapit na estado, at ako ay nagpaplanong palawakin ng dahan-dahan at patuloy na pataasin ang aming saklaw, ngunit sa kasalukuyan, ang mga bagay ay hindi tulad ng aming inaasahan. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Tanong ni Terence. Hindi niya masyadong nauunawaan ang negosyo, at kahit na kaya niyang makipagtalo sa mga kakompetensya, hindi niya mahawakan ang mga problema sa hanay ng pagbebenta. Ang unang bagay na dapat gawin ay upang madagdagan ang aming produksyon sa lalong madaling panahon, pagtatayo ng mga pabrika. Sabi ni Fatty Boy. Ang pangalawa ay ang pagpapalawak ng saklaw at network sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga kumpanya ng chain sa mga pangunahing lungsod. Hindi lamang ito mangangailangan ng malaking halaga ng pera, ngunit magkakaroon din ng mga problema sa pamamahala, pati na rin. Hindi namin magagawang pamahalaan ang lahat ng mga ito sa aming sarili, pagkatapos ng lahat, at maaari itong magresulta sa isang magulong sitwasyon. Oh! Kahit hindi tayo gumawa ng chain, hindi ba pwedeng ipadala na lang natin ang mga produkto mula sa pangunahing kumpanya? Tanong ni Terence. Oo, ngunit ang mga kahihinatnan ay magiging mas kakilakilabot. Kung walang mga chain company na mamamahala at mga siwa, maaaring may sitwasyon ng biglang pagtaas ng mga presyo o pagbaba ng mga presyo sa bahagi ng kabilang estado, pati na rin ang iba't ibang mga makasariling diskarte sa merkado laban sa atin. Masisira nito ang pangalan ng ating kumpanya. Si Fatty Boy ay lubos na nag-aalala tungkol sa lahat ng mga potensyal na kahihinatnan. Sabi ko, Fatty Boy, alam mo namang wala akong alam sa negosyo, di ba? Bakit mo ako tinatanong? Sabihin mo lang sa akin ang mga mungkahi mo. Hindi alam ni Terence kung dapat ba siyang umiyak o tumawa, hindi ba tinatakot lang siya ni Fatty Boy sa lahat ng ito. Ang mungkahi ko ay maghanap tayo ng isang kumpanyang may perpektong hanay at network, ngunit ang kumpanyang ito ay dapat na isa na maaasahan, isang may karangalan. Kung hindi, sa lahat ng ating mga padala ay kontrolado sa kanilang mga kamay, maaaring sila na ang bahala at karaniwang kunin ang ating mga gamit, hindi ito ang gusto natin. Sabi ni Fatty Boy. Sige, gagawin namin ang sinabi mo. Tumanggaw si Terence. Ngunit, boss, hindi ko patapos ang pagsasaalang-alang kung dapat ko bang gamitin ang solusyon sa pakikipagsosyo na ito. Ang mundo ng negosyo ay isang warfield. Walang permanenteng kakampi, kung tutuusin. Mapait na ngumiti si Fatty Boy. Hindi ko pa alam kung aling kumpanya ang angkop para sa partnership na ito, kaya tinawagan muna kita. Titingnan ko. Mapait na ngumiti si Terence. Ang alam ng mga negosyanteng si Terence ay limitado maliban kay Pablo. Wala nang mga mapagkaibigang kumpanya sa Starfield. Sige, pag-iisipan ko muna ang pondo. Nagtatanong lang si Fatty Boy. Kung walang solusyon si Terence, maaari lang siyang gumamit ng kontrata para subukan at pamahalaan ang partner na kumpanya. Ang ganitong uri ng pakikipagsosyo na nakabatay sa kontrata, gayunpaman, ay hindi binuo sa tiwala. Hindi magkakaroon ng win-win situation sa mahabang panahon. Kakababa lang ni Terence nang tumunog muli ang kanyang telepono. Akala niya si Fatty Boy o Jacob, kaya sinagot niya, "Hello. Miracle Dr. Linford. Ako si Tommy." Ang malalim na boses ni Tommy ay tumunog. Oh, Mr. Lane. Hello. Hindi alam ni Terence kung bakit tumatawag ang lalaking ito ngayon. Okay naman ang impression niya pagdating kay Tommy, lalo na nang pautangin niya lang ang lahat ng perang iyon nang walang pag-aalinlangan. Pakiramdam niya ay isa siyang mabuting tao. Tinuring niya itong kaibigan sa puntong ito. Miracle Dr. Kang, balita ko may bagong product launch sa kumpanya mo. Congratulations! Ngumiti si Tommy. Nagpadala na ako sa iyo ng isang hamak na regalo, isang pulang pakete na may tseke. Ito ay ipinapadala sa iyong kumpanya ngayon. Oh! Maraming salamat!
Hindi umaasa ng regalo si Terence. Nagulat siya, ngunit wala siyang dahilan upang tumugon sa mabait na ito ng anumang bagay maliban sa salamat. Salamat sa pag-iisip. Nais kong personal na pumunta upang batiin ka, ngunit tila hindi tama pagkatapos kung isaalang-alang na ito ay isang paglulunsad ng produkto, hindi isang seremonya ng pagbubukas, maingat na sabi ni Tommy. Matagal nang nakikipag-usap si Tommy kay Andy at sa kanilang matanda tungkol sa kung dapat silang magpadala o hindi ng isang tao na dumalo sa paglulunsad ng produkto. Nagpasya silang sumama sa mungkahi ni Jasmine na magbigay na lamang ng pulang pakete. Napagkasunduan din ito ng matanda. Pagkatapos ng lahat, pinaplano nilang makuha ang mabuting panig ni Terence at bumuo ng isang pangmatagalang relasyon sa kanya, hinahayaan siyang gamitin ang kanilang mga channel at network. Kung sila ay magpapakita, ito ay maaaring mukhang masyadong sabik, lalo na tungkol sa okasyon. Ito ay maaaring magmukhang sila ay may lihim na motibo o kung ano. Pagkatapos ng lahat, hindi pa nag-oo si Terence dyan. Ngunit tila ngayon ay lubos na nasisiyahan si Terence sa pulang pakete, hinayaan siyang makahinga ng maluwag. Ito ang pag-iisip na mahalaga, ngumiti si Terence. Tama, Mr. Liu, may isang pagtatanong na gusto kong gawin. Pakiusap, Miracle Dr. Linford. Magtanong ka lang, at ibibigay ko sa iyo ang lahat ng nalalaman ko. Mabilis na sabi ni Tommy. Nakikita mo, ang aking kumpanya ay nag-iisip na mag-set up ng ilang mga kumpanya ng chain at network sa iba pang bahagi ng bansa, ngunit sa ngayon ang aming focus ay sa pagtaas ng produksyon. Wala kaming oras at lakas para sa lahat ng iyon. Naisip kong maghanap ng isang maaasahang kasosyo upang pamahalaan ang bahagi ng pagbebenta sa mga estadong iyon. Sabi ni Terence, binanggit ang bagay na sinabi sa kanya ni Fatty Boy. Dapat mas marami pang alam ang lalaki kaysa sa kanya, base sa dami ng mga taong nakakasalamuhan niya. Oh! Gusto mong maghanap ng business partner. Tumigil si Tommy, nagulat at tuwang-tuwa. Ito ay isang bagay na gusto nila noong una, at iniisip lang niya kung paano niya dapat lapitan ang paksa nang sabihin ni Terence ang kahilingan. Paanong hindi siya matutuwa? Mabilis siyang tumalon sa paksa. Miracle Dr. Linford, our house lane is a business-based noble house. If you don't mind, we can provide our channels for you to use. Regarding sa management, we can completely give you charge, and we'll keep from participating in the strategy meetings and stuff like that, keeping our hands only in operating the business. The profits, on the other hand, will be you, though you'd fund. Mr. Lee, seryoso ka ba? Ang mga salita ni Tommy ay nabigla. Hindi niya akalain na irerekomende ni Tommy ang kanyang sarili, at magbibigay din ng napakagandang alok. Hindi lang niya pinunasan ang lahat ng alalahanin ni Fatty Boy, ngunit wala rin siyang balak na panatilihin ang anumang kita. Siyempre, naintindihan ni Terence ang gusto nila, malamang nakita ni House Lane ang potensyal na mayroon siya, at gustong makipag-ugnayan sa kanya. Siyempre ako. Ngumiti si Tommy. Miracle Dr. Linford, kailan pa ako nagbiro tungkol sa mga bagay na ito? Talagang gusto kitang tulungan dito. Ako, si Tommy, maaaring hindi masyado sa iyong paningin, Miracle Dr. Linford, ngunit talagang tinatrato kita bilang aking tagapagligtas at kaibigan. Ah, sige. Kung gayon, tatanggapin ko ang alok na ito. Gayunpaman, hindi ko hahayaang magkaroon ka ng anumang pagkalugi. Mahinang sabi ni Terence. Kung hindi ka umiinom ng alinman sa mga kita, bibigyan ka namin ng ilang mga table tasks at gamot bawat taon, kabilang ang Pill of Life Extension at Toxin Cleansing, pati na rin ang limitadong edisyon na gamot sa pinsala. 11:39. Iyon ay. Labis na naantig si Tommy. Ito ang Pill of Life Extension at Toxin Cleansing. Ang isang tableta ay nagkakahalaga ng 3 hanggang 400 milyon. May limitadong edisyon din na gamot sa pinsala. At hindi lang ito ang mga produktong ibinibigay. Dahil parang bibigyan pa siya ni Terence ng ilang iba pang mga table tasks at gamot, talagang sulit ang trade na ito. Ang mga ito ay lahat ng matinding kayamanan. Ang ibang mga marangal na bahay ay hindi man lang makuha ang kanilang mga kamay kahit na gusto nila, ngunit ang House Lane ay nagkaroon ng lahat ng ganoon. Ito ay isang kamangha-manghang trade-in na pabor sa kanila. Napakaganda talaga ng payo ng kanyang pamangkin. Ang pagiging isang tagasunod, laki ni Terence, ay naging napakalakas mo.
Kaya ito ang dahilan kung bakit napakaluwalhati ni Fatty Boy sa mga araw na ito. Ito ay dahil binomba siya ng mga benepisyong ito. Miracle Dr. Linford, pagkatapos ay tatanggapin ko rin ang iyong alok. Mangyaring, gamitin ang aming mga mapagkukunan sa nilalaman ng iyong puso. Huminga ng malalim si Tommy, sinubukang pakalmayan ang sarili at pigilan ang kanyang nag-uumapo na kagalakan. Sige, kung ganoon. Makipag-ugnayan kay Fatty Boy, maaari mong pag-usapan ang mga detalye sa kanya. Hindi talaga ako sigurado sa business side of things na ito. Ngumiti si Terence. Para kay Tommy, binibigyan pa rin siya ni Terence ng pagsubok na pagsubok hindi niya ito mapagkakatiwalaan sa parehong antas na pinagkakatiwalaan niya si Fatty Boy, pagkatapos ng lahat, kaya binibigyan lang niya siya ng ilang mga benepisyo. Kung talagang ibinibigay ng lalaki ang kanyang puso para tulungan siya, hindi tutol si Terence na bigyan siya ng higit pang mga benepisyo. Ibinaba ni Tommy ang telepono at huminga ng mahabang hininga. Tulad ng tila, medyo maganda ang impresyon ni Terence kay Houselane. Nagsisimula na siyang tanggapin. Nang iminungkahi ng kanyang pamangkin na sundin nila si Terence bilang subordinate, sumang-ayon siya dito. Ngunit iyon ay mula sa malaking sukat ng mga bagay. Mula sa isang personal na antas, ang ilang bahagi sa kanya ay hindi matanggap ito. Ngunit talagang naniniwala siya na ang pagiging isang tagasunod ni Terence ay talagang kamangha-mangha. Kakasimula pa lang nila, at nakakuha na siya ng isang grupo ng mga kamangha-manghang kayamanan na iyon. Ano na lang ang hinihintay sa hinaharap? Big bro? Bakit hindi ka humingi ng ilang pa sa iyong mga termino habang ikaw ay nasa ito? Nakikinig ang buong pamilya ni Tommy habang tumatawag siya sa telepono, at narinig din ni Andy ang mga salita. Hindi niya naintindihan, kung si Terence ang nagpasimula ng talakayan sa pakikipagsosyo, bakit hindi idinagdag ni Tommy ang sarili mong mga tuntunin sa halip na mag-alok lamang ng kanilang alok na hindi kunin ang alinman sa mga kita. Kung tutuusin, kung sila ang humahabol kay Terence para mag-alok ng kanilang mga serbisyo, okay lang, ngunit ngayon ay si Terence na ang humiling ng partnership. Bakit kailangang magdusa ang kanilang pamilya sa mga pagkalugi? Mga tuntunin. Anong mga termino? Nakita ni Tommy ang pagiging short-sighted ng kanyang kapatid at nagpa siya na itago ang mga benepisyo ni Terence na binigay lang muna sa kanya. Big bro? Kung hahabulin natin si Terence para mag-alok ng ating mga serbisyo, gayon pa man, pero ngayon, si Terence na ang humihingi sa atin ng bahay Leo. Bakit kailangan pa nating magdusa sa mga pagkalugi? Kumunat ang noo ni Andy. Big bro? Hindi talaga bagay ang utak mo sa negosyo. Haha. Si Edmund Lane ay nagsimulang tumawa ng malakas habang nakatingin sa kanyang apo. Jasmine, sabihin sa amin kung ano ang iniisip mo, tama ba ang iyong tiyuhin, o tama ba ang iyong ama? Tay, hindi talaga bagay si Tito sa negosyo. Ang mga salita ni Jasmine ay napangiti ng malawak si Andy. Ang kanyang anak na babae ay nasa kanyang panig pagkatapos ng lahat. Pero hindi pa siya tapos. Ngunit dad, ang iyong utak ay angkop lamang para sa purong negosyo. Anong ibig mong sabihin? Kumunat ang noo ni Andy, hindi masyadong naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Gayunpaman, malinaw na hindi ito papuri. Tama si Jasmine. Andy, nababagay ka lang sa purong negosyo. Ngumiti si Edmund, para sa iyo, at mula sa pananaw ng negosyo, dumanas kami ng matinding pagkalugi ngunit sa katagalan, natanggap namin ang pag-aproba ni Terence. Oo, pero hindi maitatanggi ni Andy, tama ang kanyang ama, ang kanyang mga mata ay angkop lamang at limitado sa pananaw ng isang normal na negosyante. Hindi siya entrepreneur. Dagdag pa, bet ko si Terence na nagbigay sa atin ng ilang benepisyo. Hindi ba, tiyuhin? Tumingin si Jasmine kay Tommy. Haha, ang talino mo, Jasmine. Totoo nga nagbigay siya ng mga benepisyo sa atin. Ngumiti si Tommy, hindi inaasahan na mahulaan ito kaagad ng kanyang pamangkin. Big bro, binigyan kami ni Terence ng mga benepisyo. Bakit hindi mo sinabi? Tumigil si Andy. Big bro, anong binigay niya sa atin? Nangako si Terence na bibigyan kami ng ilang mga table tasks at gamot bawat taon, kabilang ang Pill of Life Extension at Toxin Cleansing kasama ang limitadong edisyon na gamot sa pinsala. Sa tingin mo ba ay natalo pa rin tayo? Ngumiti si Tommy. Ang Pill of Life Extension at Toxin Cleansing. Ito lang ang makakabawi sa lahat. At, taon-taon.
Ito ay sobrang sulit, ito ay higit na sulit kaysa sa pagkolekta ng mga kita na iyon. Muling ngumiti si Andy nang marinig ang mga salita. Ito ay isang hindi mabibili ng salapi, pagkatapos ng lahat, at kung sila ay makakatanggap ng isa bawat taon, hindi ba iyon ay masyadong malakas? Kahit na hindi niya ito ginamit at ibenta sa mga marangal na bahay, nadagdagan ang halaga ng house lane. Sa naisip, tumango siya ng malalim. Big bro, ang bait mo talaga. Kung humingi tayo ng terms, hindi sana ibibigay ni Terence ang mga benepisyong ito sa atin. Andy, kung hahayaan ka naming mapanatili ang aming pamilya, kung gayon ikaw ay isang napakahusay na pumili. Ngunit, kung itutulak namin ang aming pamilya kahit na mas mataas pa sa tuktok iyon ay mahuhulog sa mga balikat ni Jasmine. Ngunit, Jasmine ay kailangang magpakasal sa bandang huli. Bumantong hininga si Tommy. Kahit na ang mga lalaki at babae ay pareho para sa mga normal na pamilya, hindi ito ang kaso para sa mga marangal na bahay. Mas pinahahalagahan nila ang mga lalaki dahil sila ang nag-ingat ng pangalan at nagpasa ng bloodline. Ang mga babae, gayunpaman, nagpakasal sa ibang mga bahay, pinalitan ang kanilang pangalan. Hindi ako magpapakasal. Mananatili ako sa tabi ni Lolo. Medyo nahiya si Jasmine sa topic. Kailangan magpakasal ang mga babae sa huli. Hindi na iyon mababago. Pinandilatan ni Andy ang kanyang anak. Bagamat ang hindi pagpapakasal ni Jasmine ay magdadala ng pinakamaraming benepisyo sa kanilang bahay, hindi niya nais na makita itong mag-isa sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Inilabas ni Jasmine ang kanyang dila sa kanyang ama na ipinakita ang kanyang mapaglarong side. Bata pa lang siya, kung tutuusin. Siya ay matalino at magaling sa negosyo, ngunit siya ay isang bata. Nagustuhan niya ang lahat ng bagay na nagustuhan ng mga babae. Sa tingin ko dapat nating hayaan si Jasmine na pangasiwaan ang partnership na ito ni Terence. Natakot si Tommy na ang isip ni Andy na nakatuon sa negosyo ay magugulo ang buong bagay na ito kay Terence kung asar siya sa kanya kahit papaano. Sa tingin ko hindi na ako dapat magpakita. Umiling si Jasmine. Magtatrabaho ako behind the scenes. 11:40. Si Jelay ay dating nagtatrabaho sa likod ng mga eksena rin noong pinamahalaan niya ang kumpanya para kay Andy. Ang buong mundo ay nag-iisip na ito ay mga pagsisikap ni Andy, at iilan lamang ang nakakaalam kung sino ang utak. Siyempre, alam ito ng lahat ng marangal na bahay. Sige, Andy, magpapansin ka kung ganoon. Basta't hindi natin maiinis si Terence. Sabi ni Edmund. Ang hindi pagpapakita ni Jasmine ngayon ay maaaring magkaroon ng malaking pakinabang sa hinaharap. Medyo namula ang mukha ni Jasmine. Alam niyang nakita siya ng lolo niya. Sa katunayan, gusto niyang gumamit ng ibang pagkakakilanlan para makipag-ugnayan kay Terence dahil curious siya sa kanya. Gusto niyang makita kung ano siya nang makilala niya ito ng personal. She was very curious talaga paano nabuhay ang lalaking ito hanggang ngayon. Sina House York, House Hale, at House Pitts ang tatlong ito ay pawang mga nakatagong bahay, at asar niya silang lahat. How the hell tumatalon pa rin siya sa sobrang saya. Ito ang unang batang lalaki na nagpa-curious kay Jasmine. Siya ay isang matalinong babae, pagkatapos ng lahat, at ang mga normal na lalaki ay hindi umaakit sa kanya, ngunit si Terence ay interesado sa kanya. Hindi romantikong interes ang interes na ito, ngunit si Jasmine ay puro curious. Hindi naintindihan ni Andy ang mga salita ng kanyang ama, sa pag-aakalang gagamitin niya ang kanyang anak na babae bilang trump card o isang bagay, nalilito sa pinakamahalagang oras. Si Tommy naman ay may ibang iniisip habang nakatingin sa kanyang pamangkin. Oo, siya ay isang magandang babae, itinuturing na isang dekalidad na isa sa mga marangal na bahay. Gayunpaman, itinago ni Tommy ang kanyang mga iniisip. Natural na may mga plano ang matanda, at hindi niya kailangang hadlangan. Minsan mas naiintindihan ng matanda at ni Jasmine ang mga bagay kaysa sa kanya. Binaba ni Terence ang tawag at tinawagan si Fatty Boy, gustong sabihin sa kanya ang tungkol sa sitwasyon, ngunit nakita niya si Josephine na naglalakad pababa ng hagdan na nakabalot ng tuwalya. Cheryl, nasaan ang mga damit ko? Katatapos lang mag-shower ni Josephine nang mapansin niyang wala si Yasi at Cheryl. Hindi man lang siya naghanda ng anumang sariwang damit para sa kanya, at ayaw ni Josephine na halongkatin ang kanilang mga aparador o anupaman. Bumaba siya ng hagdan, iniisip na nasa labas si Terence at gumagalaw ng mga gamit at mga babae lang ang naririto.
Siyempre, nakatawel siya. Ngunit naroon si Terence. Si Josephine ay nakatayo doon sa hagdan, hubad maliban sa isang tuwalya. Mula sa anggulo ni Terence, lubos niyang nakikita ang ilalim na bahagi ng Josephine. Ang paghinga ni Terence ay naging napakabilis. Ang pinakakilalang kilos niya kay Josephine ay magkahawak kamay at halik sa pisngi, ngunit ngayon, nakita niya ang hubad na katawan ni Josephine. Bumibilis ang pintig ng kanyang puso. Nakita rin ni Josephine si Terence at nakita niya ang pagmumukha nito. Napagtanto niya sa pamamagitan ng pagsunod sa mga mata nito kung saan siya nakatingin. Namula ang mukha niya, at tumalikod para tumakbo sa itaas, natapilok ang tuwalya. Ang buong bagay ay lumabas, at siya ay nakasuot ng kanyang birthday suit. Holy! Napaka-agresibo ni Josephine, hindi niya iniisip na makipag 5P sa atin, hindi ba? Dilat ang mga mata ni Yasi habang nakatingin sa hubad na dibdib ni Josephine bago tumingin sa kanyang sarili, bumubulong. Hindi kasing laki ng sa akin. Pero mas malaki ito kaysa kay Cheryl. Si Josephine ay napahiya ng husto, at mas lalo siyang napahiya nang sabihin ni Yasi ang mga bagay na iyon. Yumuko siya para kunin ang tuwalya, ngunit natigilan siya. Hindi kaya nakaharap kay Terence ang kwitan niya kung yumuko siya ng ganoon. Hindi ba niya makikita ang lahat? Sa isiping iyon, pinigilan niya ang kanyang kamay at pasimpleng tumakbo, hindi pinansin ang lahat. Gustong itigil na ito. Ngunit, mas gusto niyang tumakbo sa gulat, mas maraming problema ang nangyari. Natapakan niya ang tuwalya, at umikot ang katawan niya. Nahulog siya sa hagdan. Sumigaw si Josephine, hindi inaasahan ang pagliko ng kapos palad ng mga lagusan. Ito na. Tapos na ang lahat. Ang pagbagsak mula rito ay mabali ang kanyang mga buto, at ipinikit niya ang kanyang mga mata, hindi nang ahas na buksan ang mga ito. Nangyari ang lahat sa isang maikling sandali, at ang tibok ng puso ni Terence, bagamat bumilis, ay nagtulak sa kanya na hawakan si Josephine nang makita niyang bumagsak ito, na nagligtas sa kanya. Maganda, Shield bro. Hindi ko na kailangang mag-alala kung mahulog ako sa hagdan. Pinalakpakan ni Yasi ang kanyang mga kamay. Hindi nakaimik si Cheryl. Totoo ang sinabi ni Yasi. Bago dumating si Terence, may isang beses nakakatapos lang niyang mag-shower at nagmamadaling bumaba dahil tumutugtog ang karton. Hindi man lang siya nagpunas ng sarili at sumingil pababa ng hagdan na nagresulta sa paglipag niya sa kanyang puwitan. Hindi siya makaalis sa kama sa loob ng ilang araw. Akala ni Josephine ay kamatayan na para sa kanya nang mahulog siya sa hagdan, ngunit iniligtas siya ni Terence. Pareho siyang natuwa at nahihiya dahil nakahubad pa siya. Nakahinga ng maluwag sina Cheryl at Yasi. Hindi nila gusto ang anumang aksidente sandali bago ang kanilang pag-alis. Hinangaan ni Cheryl ang dedikasyon ni Josephine kay Terence, gayon din ang kanyang kabutihang loob sa pagtanggap kay Trixie. Nadama niya na masyado siyang makitid ang isip para isipin siya bilang kanyang kaaway, kaya nagsimula na siyang magmalasakit kay Josephine ngayon. Si Yasi, sa kabilang banda, ay labis na nagpapasalamat kay Josephine mula noong tinanggap niya siya natural na ayaw niyang may mangyari sa kanya. Si Yasi, sa kabilang banda, ay may ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin kay Josephine. Josephine sis, ano ang pakiramdam na hayaang hawakan ni Terence ang iyong suso? Noon lang napagtanto ni Josephine na ang mga kamay ni Terence ay dumidiin sa kanyang suso. Siya subconsciously struggled, sinusubukang bumaba. Noon lang napagtanto ni Terence na may malambot na bukol sa kanyang kamay. Hindi niya namalayan iyon noong emergency. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagsisisi. Kung alam niyang mangyayari ito, baka nakayanan niya ang tamang pakiramdam. Wala pa siyang nararamdaman, at ngayon kailangan na niyang bumitaw. Bahagya siyang tumawa at bumitaw, inilagay si Josephine sa sofa, awkward. Paumanhin, hindi ko napansin noong iniligtas kita. Cheryl, pwede bang kumuha ka ng damit kay Josephine, tatalikod ako. Gustong ipagpatuloy ni Terence ang paghahanap, ngunit alam niyang hindi ito angkop. Girlfriend niya siguro ito pero wala pa sila kaya tumalikod na siya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.